Already have. Okay, sorry naman. Okay, so ito yung kanyang message. So let's compare. Okay, ito. Alisin muna natin ito. Ayan. So ito ho yung February 24, 2017. Actually, meron pa tong ano meron pa tong video dati. Meron akong video nung dati. Sabi niya rito ha, I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country. And this standard is forced down our throats. Sabi niya, by a certain group of individuals who think they are better than everyone else. That was the stand of VP Sara. Dati pa nung mayor siya noon, 'di ba? Kaya nga minahal ito ng mga Marcos supporters. Lalo na siyempre ng mga Marcos loyalist. Okay, yan ba yung tinutukoy ninyo na dinilit niya? 'Di ba? Yan ba 'yon? Oh. Tapos nung naging vice president na siya, eto na. Kaya this is frustrating. Sabi ko nga, kagabi nung binabasa ko 'to, sabi niya, yung message niya, no, actually mahaba yun So ito yung part doon. Let us remember the lessons of EDSA, the people power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. So ano po bang ibig sabihin nito? Well, to tell you frankly, yan po ay ano, yan po ay ano, pagpapakita po ito ng sabihin natin na um, nakahanda po siyang kumalaban o kumalas kay PBB o kumalas po dito sa administrasyon. Okay? Ito kasi, this is nonsense kung tutuusin para sa kanya sa ngayon. Alam nyo, hindi po bobo si VP Sara. Sabihin ko po sa inyo yan. Maaring hindi siya magaling magsalita, maaring mahina ang kanyang kalooban sa pag-express ng kanyang sarili, okay? Because hindi siya fit para talaga maging sabihin natin ah, as a leader, as a national leader. Maaaring sa small group like in her province, 'di ba? Pero yung pang nationwide hindi naman sa minimenos natin pero gano'n yung nakikita ko Kasi bilang leader po, kailangan mong manindigan. You need to stand up, you need to take the lead regardless na ikaw pa yung maging deviate and be able to prove them that you are right. And that is the leader. But kung ikaw yung leader that you always listen to your people, you're, you always listen, okay, to everyone, tapos nadadala ka ng public opinion. Wow, buti na lang sana na-evaluate mo yon na etong public opinion is better than my opinion, 'di ba? And as a leader, yung pagsuko dun, yun na yung panghuli mo. Kasi you need to provide, 'di ba? If the public opinions is better than yours, 'di ba? You're better than your solution, then provide. Think of something else. Provide the best solution. Kung talagang sa kanila yung the best, and you know, wala ka talagang makuhang the best pa, kundi yun na, then that's the time you take it. That is the leader. Ang leader hindi ho po pwede na ito ay neutral ako. 'Di ba? I will listen to my people. Hindi ka leader, you're just a follower. And you cannot be, pagka napagkatiwalaan yan, parang Cory Aquino yan, you can't be a good leader. You will be a leader but you are actually a tail. It's like you're biting your tail. You go round and round and round and round, 'di ba? You ikot ka lang ng ikot para kang tanga. Now, dito dapat pinanindigan na lang ito ni Sarah. Pero dito ho, this is a threat. Nakita ko lang talaga rito na ang dating dito matapang ako. Yun yata yung gusto niyang i-maintain na atapang na babae ako, kaya kong mamuksa, kaya kong manapak. Yan. Let us remember the lessons of EDSA. Tapos sabi niya rito,
Ang hirap namang paniwalaan na yang bloodless revolution na yan, naging standard definition na ng ating kalayaan, para sa ating bansa. Isang, standard, isang panuntunan, isang pamantayan na pilit na ipinalulunok sa atin ng mga kung sino-sino lang diyan, na tingin nila, kung sino silang mga magagaling. Okay, if I, paraphrase that, gano'n po sa Tagalog 'yan. Ngayon naman iba na ang tono niya rito. Well, ganituhin 'yan, gawin natin sarcastic, in my point of view. Ito po yung sinasabi niya diyan, "Well, tandaan niyo yung nangyari sa inyo nung EDSA, ah, ito yung kapangyarihan ng nagkaisa, ah, ng pagkakaisa, tatag ng mga Pilipino." Sabi niya, "Mag-ingat kayo 'pag nagkaisa uli ang mga Pilipino." 'Yan. Sabi niya, "May we continue to uphold the spirit of EDSA in all what we do." 'Di ba? Sabi niya, maaari nating, maipagpatuloy, ibig sabihin, yung thoughts ng, EDSA, nakapagpabagsak this is the thoughts of EDSA, nakapagpabagsak tayo ng isang diktadorya, 'yon. At 'yan ay maaari nating maisakatuparan muli, 'yan. Ginamit lang niya diyan yung, ah, to uphold the spirit of EDSA in all that we do. But in fact, yun lang po, gano'n lang po kasimple 'yan. Gano'n lang kasimple. Kaya nga yung sinasabi, yung nga ang tanong ko, hanggang kailan mananatili si VP Sara sa Uniteam? Okay, sa konsepto ng Uniteam nilang dalawa ni PBBM. If I paraphrase that again, hanggang kailan irerespeto ni VP Sara eto pong si PBBM bilang kanyang, rightful president, bilang kanyang kinikilala na tunay na presidente na nanalo noong nakaraang halalan. Bilang, bilang nakasama niya, sa kampanya at nakita ng mga mata niya mismo na ito talaga ang, talagang nanalo. Kasi kapag hindi na niya po kinikilala si PBBM, isa lang pong ibig sabihin nito, ah, kung talagang ano 'yan, kung talagang, kakalabanin niya na si PBBM, baka ang susunod na salita dito is maririnig na natin sa kanya ang SD cards. Hindi po malabo 'yan. 'Yun ngang pulburon, lintik, pinatulan, 'di ba? Sinasabi nila na yung pulburon na 'yan, dati na 'yan. I heard that defense, na dati pa. I heard that defense. Kaya lang ho, para sa akin mas lalo hong nakakapikon 'yun. Bakit? Wala pa itong kapraningan ng tatay niya tungkol doon sa pulburon-pulburon, bangag-bangag. Ibig sabihin, hindi pa gano'n kalakas ang impact ng paninira ni Amy Marcos through Maharlika, na ni hindi nakita ang video, ni hindi napanood ang video, and then here comes VP Sara, 'di ba? Nagti-trip, pulburon for 1 week, masarap 'yan, tubaon ko, nakaka-addict. Oh, kaya sabi ko rin sa kukuwento niyan dati, nag-ano sa akin na, "Hindi, wala naman 'yun sa kanya kasi dati pa niya 'yan sinabi." Alam niyo ba kung kailan, anong petsa nagsimula ang kuwento ng, pulburon? Kung ito po ay ilang buwan pa lamang, let's say sabihin natin 6-month-old yung, pulburon video ni Sarah, ni VP, well, that's more than a year old, ito pong kuwento ni Maharlika ng nagpupulburon. 'Di ba? Panahon pa nung ano 'yan, pagkatapos nung manalo si BBM at magkapraning-praning sila, nagsimula kasing maulol itong mga 'to sa galit, sa totoo lang, nung matanggal po si si Attorney Trixie. 'Di ba nung mawala na siya dun sa PCO, doon po sila nagalit sa kanya, kay PBBM. Kasi ito lang naman yung pag-asa na magkaroon ng, tawag diyan, ng, access na naman yung mga vloggers, gano'n, Malacanang press corps, na hindi ko naman nagugustuhan dahil hindi naman akma ang code of ethics na nalalaman ng mga journalist at nitong, wala namang pakialam sa code of ethics na kapwa ko mga vloggers, 'di ba? Hindi naman kasi lahat kami nag-aral ng journalism.
Hindi ko sinasabing wala silang ano, pinag-aralan, ibig lang sabihin, hindi po kami trained tungkol doon. Ako naman ang kaibahan ko, bukod sa mas gusto ko yung tama ang balita, mas gusto ko yung, merong code of ethics dahil nagkaroon ako ng subject nung college na diyan po sa journalism. Actually sa'min sa UE it's a communication arts subject. Sa USTE gano'n din. Dun sa iba wala. Kahit na sawayin mo ipagpipilitan yung gusto para sikat. Hmm. So dinelete niya yung mensahe niya. Mabuti pa hindi na lang niya dinelete, 'di ba? Mabuti pa hindi na lang niya dinelete 'yan. 'Yan ang problema, eh, 'di ba? Pagka ganyan ang ganyan ang kinapitan mo na sabihin mo, sandigan mo, "Uy, 'di ba ikaw yung source kasi ganito." "Uy, hindi, malay ko diyan." Parang ano lang 'yan si Imee, yung banat niya na kung mapipili ko lang yung kamag-anak, 'di ba? Ang, palusot nung na-bash, eh, meron akong admin, hindi naman ako ang nagpo-post niyan. Natural, but with your permission, 'di ba? Alam nga naman kahit sino na lang na admin dun, eh, puwedeng bumanat ng kung ano-ano sa page niyo. Puwede kayong masira sa taong bayan. Kalokohan nila, eh. Sabi ni Pat Reed, "I don't want to remember the 1986 EDSA because that's the downfall of PFEM." Kaya nga po, eh. At ngayon eto pong, maisog-maisog nito ni Daddy Diggs, eh, ginawa niya sa petsa ng araw po nitong, People Power nung February 1986. Hmm, 'yan. Yun nga, eh, walang walang paninindigan si Sarah. Hindi ano, hindi siya magandang magiging leader. Ang mangyayari po rito, ano 'yan, tawag diyan, ang mangyayari diyan, ano 'to, magiging sunod-sunuran lang ito, 'yan. O tingnan niyo dinelete niya, bakit? Eh, baka yung scriptwriter niya yung tumira nitong speech na 'to o speech nitong, message na 'to. Kasi isang artikulo nakita ko diyan sa dyaryo, eh. Sinasabi niya na sa mga estudyante sa DepEd, na kumbaga, eh, bigyan ng, pansin, pagtuturo, pagkilala, 'yan sa espiritu ng, o diwa ng EDSA. Pero nakakalimutan niya 'to, 'di ba? O hindi man niya kinalimutan, pero ang anong purpose bakit kinontra niya 'to? Simple lang, kasi po pinakikita lang po ng kampo niya rito, maaring hindi siya, kundi nung kanyang mga alagad na hindi niya kinakastigo naman yata, eh, nakahanda siya at ito po ay fair warning para kay PBBM. Pahuli mo tatay ko sa ICC, batuhin kita ng bola. Well, siya naman ang sumisira ng political career niya, tama kayo diyan. Maaaring sa mga DDS siyempre talaga panalo pa siya. Pero sa ngayon, eh, naku, 'di ba? Magandang, gabi po sa inyo. Magandang madaling araw, Diyos ko. Ah, Nenita Ibe ng, Japan. At sa 12:20 na pala. Yan, naging sunod-sunuran lang 'yan sa China katulad ng oo nga po, eh, magiging sunod-sunuran lang talaga. Kita niyo ha, bilang isang, leader, bilang isang tao na pangalawa, pinakamataas na puwesto sa Pilipinas, 'di ba? Kahit na sabihin nating ikaw ay maka-China, pero bilang isang maka-Pilipino dahil Pilipino ka, dapat po magpaparamdam ng malasakit sa mga mangingisda. Eh, baka pagka naging presidente na 'to, patay tayo diyan. 'Di ba, sabihin nun, "Alam niyo mabuti talaga maghiwalay ang Mindanao." 'Di ba, maghiwalay tayo. Pagka naghiwalay na tayo ang Mindanao, mag-resign na ako dong Vice President kung taga Luzon o taga Visayas, mag-resign na ako at sama na ako dito sa Mindanao Republic, Province of China, 'di ba? Okey, so yun po yung aking, pananaw rito. Actually plano ko nga nito bukas pa sana 'to